Uy, kumusta kayo? Welcome sa ating panibagong pagsusuri. Ngayon, gusto kayong isama sa isang napaka-espesyal na paglalakbay. Pag-uusapan natin ang isa sa pinakamaliit pero sinasabi ko sa inyo, walang dudang isa sa pinakamaganda at pinakamahiwagang isla sa buong Pilipinas, ang Camiguin. Kapag tiningnan mo kasi sa mapa, parang tuldok lang siya, di ba? Pero ang mga kwentong nakabaon sa mismong lupa at tubig nito, nako, higit pa sa aakalain nyo. Kaya, bago tayo mamangha sa mga magagandang tanawin nila, may isang malaking tanong na matagal nang gumugulo sa isip ng marami. Bakit nga ba Camiguin ang tawag dito? Saan ba talaga galing ang pangalang yan? Naisip nyo na ba yun? Galing kaya ito sa pangalan ng isang matibay na puno? O baka naman mula sa isang sinaunang salita na ginagamit ng bago pa man dumating ang mga dayuhan? O baka naman may kinalaman ito sa mainit, madugo at maapoy na kasaysayan ng mismong isla? Okay, let's dive into this! Para mas maintindihan natin ang hiwaga ng Camiguin, kailangan nating silipin ang heograpiya nito. Oo, isa siya sa pinakamaliit na probinsya sa bansa. Pero teka, huwag kayong magpapalinlang sa liit niyan. Kasi literal na tahanan ng piraso ng lupang ito ng 7 higanting bulkan. At hindi lang yan sa ibabaw ng lupa ha. Ang lalim ng karagatang nakapaligid dito ay may itinatago mga kwentong kasing lalim din ng kasaysayan nito. Kaya tara, himayin natin isa-isa ang mga teorya o suspects sa ating investigasyon. Unang bahagi, teorya numero 1, ang Punong Camagong. Ito kasi ang pinakasikat na kwento sa mga lokal pagdating sa pinagmulan ng pangalan ng lugar nila. Kung hindi kayo pamilyar sa Camagong, tinatawag din itong Philippine Ebony. Isa itong klase ng puno na kilalang kilala dahil sa sobrang tigas at maitim na kahoy. Ngayon, ayon sa mga historical records natin, noong unang panahon, ang lumang paligid ng Lake Mainit sa Camiguin ay sobrang hitik sa mga punong ito. Literal na balot ng Camagong ang buong paligid. Kaya makes sense, di ba? Natural lang na iugnay ng mga tao ang pangalan ng lugar nila sa pinakamaraming puno na nakikita nila araw-araw. At magandang halimbawa ito kung paano nag-iiba ang isang salita sa paglipas ng panahon. Tingnan nyo yung paglipat mula sa Camagong papuntang Camiguin. Sabi ng mga eksperto na magsimulang dumating ang mga dayuhan sa isla, nabulol sila. Nahirapan ng mga dila nilang bigkasin ng tama yung lokal na salita para sa puno. Dahil sa paulit-ulit na maling pronunciation, unti-unting nag-evolve at naging Camiguin ang salita. At alam nyo kung ano ang pinakamalakas na ebidensya rito? Kung paano tawagin ng mga lokal na yon? Sila ay tinatawag ng mga Camiguinon o Camiguinon. Isang pagkakakilanlan na malinaw na nagpapanatili sa orihinal na salitang ugat ng puno. Ngayon, dumako naman tayo sa teorya numero 2, ang tribong Manobo. So mula sa botany o pag-aaral ng mga puno, titingnan naman natin ang anggulo ng antropolohiya. Bago pa naging dominanting wika ang Bisaya sa Camiguin, ang mga pinakaunang nanirihan dito ay mula sa tribong Manobo na naglayag pa all the way from Surigao. Sa kanilang sinaunang wika, meron silang salitang Kimigin at hindi ito tumutukoy sa puno ha, tumutukoy ito mismo sa isang partikular na grupo ng mga Manobo. May mga nagsasabi rin na baka galing ito sa kinayahan o kalikasan, pero itong salitang Kimigin ang talagang may pinakamabigat na basehan dahil naroon na ang mga Manobo bago pa man may dumating na mga banyaga. Makikita natin yung ebidensya nitong teoryang Manobo sa mismong mga opisyal na tala ng mga Kastila. Nang dumaong ang grupo ni Ferdinand Magellan noong 1521 at sumunod si Miguel Lopez de Legazpi noong 1565, nakipag-usap sila sa mga katutubo. Ngayon, nang isulat nila ang pangalan ng isla sa kanilang mga mapa, hindi ito base sa nakitang nilang puno, kundi base sa mismong narinig nila. Kung paano binigas ng mga sinaunang Manobo ang salitang Kimigin, eksaktong iyon ang isinulat at inirecord ng mga dayuhan. Pangatlong bahagi, ang islang isinilang sa apoy. Pero bukod sa mga puno at sa mga sinaunang tao, may isang puwersa na mas nagbigay ng hugis sa lugar na ito. 7. As in, 7 bulkan sa loob ng isang napakaliit na isla. Alam ba ninyo na dahil dito, ang Camiguin ang may pinakamataas na density ng bulkan kada square kilometer sa buong mundo? Walang biro, walang ibang isla sa planeta na ganyan kapal ang konsentrasyon ng mga bulkan. Ang buong lupain ng Camiguin na nakikita at tatapakan natin ngayon, hindi lang yan basta sumulpot. Literal itong nabuo at pinanday ng napakaraming malalakas na pagsabog ng bulkan sa ilalim ng dagat, libong taon na ang nakakalipas. At ang maapoy na kalikasang ito ng isla ay naging sobrang linaw at sobrang mapaminsala noong taong 1871.
Ito yung taon kung kailan nangyari ang pinakasikat at pinakamapangwasak na pagsabog sa kasaysayan ng isla, ang pagputok ng Mount Vulcan. Isipin nyo, pagkatapos ng libu-libong taon ng pag-aalboroto sa ilalim ng dagat na siyang bumuo sa isla, itong pagsabog naman sa ibabaw ang literal na nagpabago sa hugis at tadhana ng buong Camiguin. Grabe yung iniwang marka ng trahedyang ito sa kanila. Dahil sa tindi ng pagyanig at pagsabog, ang lumang bayan ng Katarman ay tuluyang gumuho at lumubog sa ilalim ng dagat. At mula sa trahedyang ito, isinilang ang ngayon ay sikat na sunken cemetery na nagsisilbing paalala ng nakakatakot na lakas ng kalikasan. Dahil sa mga kaganapang ito, ang salitang Camiguin ay tumigil na sa pagiging simpleng pangalan lang ng puno o tribo. Naging simbolo ito ng totoong katatagan. Kasi kahit ilang beses man silang masira, ang isla at ang mga tao nito ay patuloy na bumabangon. Ika-4 na bahagi, ang hiyas ng Mindanao. Kaya naman, hindi na tayo magugulat na pagkatapos ng lahat ng pagkawasak at apoy na humubog dito, nakatayo ang Camiguin ngayon bilang tunay na hiyas ng Mindanao. Ang galing, di ba? Kung paano nagbunga ang isang malupit na kasaysayan ng isang napakagandang paraiso na dinadayo ngayon ng mga turista. Yung mismong abo ng bulkan, yan ang nagpayaman sa lupa nila. Kaya tumutubo riyan ang pinakamatamis at world-class na lanzones na sadyang binabalik-balikan taon-taon. Nariyan din ang White Island, isang napakakalinaw na sandbar na parang perlas na lumitaw mula sa dagat na minsan ang nilamon ng apoy. Literal na ang pagkawasak ng isla noon ang naging pundasyon ng kagandahan nila ngayon. Kaya mula sa matitigas na punong kamagong ng mga sinaunang panahon, sa wika ng tribong Manobo hanggang sa maapoy na kapangyarihan ng 7 bulkan, ang Camiguin ay talagang isang kwento ng pag-usbong mula sa abo. Kayo ba, naranasan nyo na ba ang mismong hiwagang ito? Nakalangoy na ba kayo sa White Island, natikman ang matamis nilang lansones, o kaya'y napatambay sa harap ng sunken cemetery? I-share nyo naman yung mga kwento at experience nyo. Hanggang sa susunod na pagsusuri, patuloy natin tuklasin ang mga pambigirang kwentong nakatago sa ating paligid. Salamat sa pagsama. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.